Hello, hello, the great Tok Yodra. Hi, how are you? Naku, nalate akong kaunti. Sorry po. Good evening. Tukaya, good evening. Thank you. G, good evening. Naku, ang daming good evening sa inyong lahat. Malu, shout out kay Malu Aguinaldo. John, thank you. Bumblebee. Thank you. Good evening. Magandang gabi sa inyo. Noem Flores. Noimen Flores. Magandang gabi, Joanne. Okay, magkukwento ko sa inyo. Sige, kwento. Hindi, nag-post ako sa Facebook. Yun muna, madali lang naman yun eh. Nag-post ako sa Facebook. Ewan ko kung nakita ninyo. Kasi, di ba may gumagamit sa akin, good evening, John, good evening, yun. Di ba palaging sinasabi ko, maski na dun sa TikTok account ko, yung dun sa labas, be careful sa scammer, ginagamit yung PM. Nag-post ako kasi, sa Facebook, kasi, meron namang palaging lumalabas na litrato ko, tapos pinapakita, may ginagamit akong cream, yung cream, yun, nag-cream para sa mukha ni Vicky Bello. Magandang gabi, Lucia. Hindi totoo yun. Wala akong ini-endorsong face cream ni Vicky Bello. Ang thinking, hindi rin niya alam. Ewan ko, hindi niya siguro alam yun. So, wag po kayong maniniwala at bibili noon dahil hindi ko po yun ginagamit. Wala po ako noon. Yung isa naman, ang sabi daw ni... Sino ba yun yung manghuhula? Si Baldwin, si Billy. Sabi daw ni Billy, siguro naman hindi sinabi ni Billy Baldwin yun, na ako daw ang mangkukulam ni Chris Aquino. Una sa lahat, hindi po ako marunong magkulam. Tsaka naawa naman ako dun sa tao. May sakit na nga po. Nanay din po yun. Gusto pang mabuhay. Huwag naman nilang gagamitin para lang merong manood sa kanilang video o magbasa ng kanilang mga pinopost. Yun po, sabi. Ang retrato ko, ang laki-laki. Tapos, yung Chris Aquino, ang laki-laki din. At ako daw ang mangkukulam ni Chris Aquino. Yun. Tapos yung dito nga sa TikTok, yung mga gustong magpahula daw, sabi ko, hindi po ako manghuhula. At magbibigay ako ng, GCash ng aking, manager, para dun magbigay ng pera. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nagpagaganon. Hindi naman ako talaga, hindi ako marunong manghula. Kapit tayo, manghula. Hindi ako nanguhula at hindi po ako masama yung nangkukulam. Hindi nga ako nagpipredict ng kung ano-ano mangkulam pa. Bye! Ingat! Ito, ang kunin mo? Bye. Ito. At saka yun. Kasi ito, napakaswerte. Asa na si Sherry? Ito. Tsaka yun. Ito ang dapat. Opo. Ito yung light workers. At siya yung Schumann's resonance. Napaka-gold yan. Ha? Sige. See you. Bye. Okay. Anong masasabi ko? Uy, trending yun, si Alvin Aragon, pagtutuunan ko ba yun ng oras ko? Wala namang kwenta yung mga sinasabi niya. Huwag na nating yun, bigyan ng importansya. Pastor, alam mo, I have nothing against, alam ninyo naman po yun, wala po akong kalabang relihiyon, lahat po ay iginagalang ko. Pero hindi ka pwedeng maging mapanghusga. Hindi ka dapat mapanghusga.
Pwede kang mag-suggest, pero yung huhusgahan mo yung tao, my goodness, ang yabang mo naman. Huwag naman, hindi po maganda lang, hindi maganda yung pananalita niya. Nagulat pa nga po ako dun sa part na sabi niya, yung mga nanay hindi dapat na walang bra sa bahay, kahit gano'ng kapagod. Nakakaloka siya. Subukan nga niya magbra maghapon habang naglalaba, nagluluto o naglilinis ng bahay, ewan ko ha, malay ba niya kung anong pakiramdam na nakabra? Good evening, Vince. Ay, nako. Nakakatawa na lang yun. Dali lang. Okay, meron naman po akong ito, baka gumawa ako ng post tungkol dito. Kagabi, hindi ko maalala kung kagabi po yata yun, meron akong Zoom consultation kasi marami po akong Zoom consultation, yung mga taga-ibang bansa na wala naman dito, na gusto lang ako makausap to find out what's wrong with them. Etong nag-Zoom consultation na to, tiningnan ko siya, tapos pinatayo ko, tapos sinabi ko sa kanya, in-enumerate ko po isa-isa yung kung ano yung karamdamang meron siya, yung karamdaman niya sa puso, yung may tumutubo sa kanyang dede, meron sa may kilikili, yung sa uterus, yung sa thyroid, pati po yung pagiging lactose intolerant niya. Lahat yun, sabi niya, totoo lahat yan, Dok, paano mo alam? Sabi niya nga, yung bang, ang laki-laki ng binabayad niya para dun sa laboratory works, tapos tingnan ko lang daw po, nalalaman ko. Ang problema lang po, hindi ko naman alam paano ipaliwanag kung bakit ko alam, kung bakit ko nakikita. Ako po, parang nagda-download o download or upload. Naririnig ko po yan na pumapasok kung ano yung problema aside from nakikita. Ganon. Alan Turan, di ka naman nakikinig, kasasabi ko lang hindi ako marunong manghula eh. Hindi po ako manghuhula. Hindi po ako manghuhula. Hindi rin po ako card reader. Teresita, hello, good evening. Pero hindi po masama yung mga card readers, lalo na yung mga makajos na card reader. It's okay, Alan. Hindi mo lang siguro narinig. Hindi ako manghuhula. Ha? Makikita niyo po ang sakit. Zoom. Hindi po picture. Zoom. Ibig sabihin nag-uusap kami. Jess, bakit hindi ka nanonood? Hindi mo lang siguro alam. Hindi ako tumanggap ng show, ng television show, ng soap, dahil busy po ako sa clinic pa lang. Pero meron po akong pelikula na natapos 4. In fact, ipapalabas na ngayong next month, March or April, yung dalawa. Yung I Fell, I'm Fine, at saka yung Graduation. Wow! Thank you! Get it your name. Baka great. Okay. Ganyan, gusto ko sana mag-try ng aura enhancement session. Sure! No problem. Come. Miles. Heart. Hi. Hindi po ako nanalo sa kontrabida. Lahat po ng pinanalunan kong Best Actress Award, puro bida. Ano po ang gusto ninyong itanong? Naghanda po ba kayo ng itatanong na maari kong maitulong sa inyo?
Siya nga po pala. Meron akong gustong... Dali may hinahanap po ako. Kung gusto niyo po, ito depende po kung alam niyo paano gamitin. Kung... Bye! Ingat! Ingat! Huwag iinom malamig na tubig. Opo. Sige. Bye-bye. God bless. Ingat pag-drive. Opo, nandito pa ako sa clinic umalis na yung last na patients ko. Yung pong binabay ko. Ayan po, karamihan ng mga pasyente ko kasi may cancer. Kawawa naman. Anyway, okay. Tungkol sa Labradorite. Merong special na Labradorite na napakagaling. Well, it protects you. Ewan ko lang kung nasa internet din ito. Ito personal ko po. Alam ko po kasi ito. Kasi inaayos ko po yung mga crystals pagka may nagdadala rito o yung galing dito. Itong Labradorite na to ay napaka-special because if you have a loved one that you want, loved ones po ninyo, if you have somebody that you love that passed away, yung namatay po, tapos hinihiling ninyong makausap ninyo o makapag-communicate sa iyo, pag meron ka po nung Labradorite na ito, malamang may energize sila and be able to come and see you. Well, at least in your dream, no? Pero syempre, hihilingin po ninyo. Yun po. Labradorite po yun. Labradorite. Alam niyo ba yung Labradorite? Ira, doktora, same lang po ba ang frequency na autistic people at normal people or magkaiba? Okay. All human beings are in the same frequency here on Earth. Okay? Pero merong ibang higher frequency na yung mga people who are special children, autistic, can and be at that different frequency. Kaya, yung mga, at mas nag-i-stay sila doon. Katulad ko po, paano ko ba nakikita yung mga elementals? Paano ko ba nakikita yung aura ng mga tao? Kung paano ko nalalaman kung may sakit? Dahil sa frequency. Yung frequency na napupuntahan ko automatically, if I want to see something, I can do it. Iba yung frequency ng elemental, iba yung frequency ng para pong radyo yan. Kung kaya mong i-switch yung frequency mo sa magkakaibang frequency, makikita mo yung mga bagay-bagay at maririnig mo at makakausap mo yung mga hindi ordinaryong naririnig at nakakausap ng ordinaryong nilalang. And autistic children, normally, very seldom adult, usually children, can and change the frequency and adapt because they can communicate more from that different frequency than the regular frequency that we have here. Hindi lahat ng may autism ay hindi nakakatulog. Marami kasing klase ang autism Iba-ibang level. Thank you for the follow. Ma'am, coach, sea creature. Bakit hindi nagpakita yung mama mo nung namatay? You mean, hindi nagpakita yung kaluluwa ng gising ka. Pero nagpakita siya sa panaginip mo. Yun ang kaya ng enerhiya niya. At saka iniisip niya, mas safer para sa'yo yung makita mo siya sa panaginip kesa sa personal. At more, usually, ang mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay, mas nakakapag-manifest sila, nakikita ng mga natin sa panaginip.
My Tenora, good morning. Why? Where are you? Nasaan ka? Bakit po napapanaginipan ang mga patay? Ay, hindi mo nakikita yung face? They don't have enough energy. Yung minsan paa, hindi mo makita. Parang nakalutang, walang paa. Pag mga patay na po, mga kaluluwa, hindi po yan, hindi naman po nila ugali nung palagi nandito na magpapakita. Eh di dapat din na lang sila namatay. Hindi po, iba na po, nasa ibang lugar na sila. And once in a while, they will show themselves if they have enough energy. If they have enough energy. Hindi po para palaging nandyan. Kawawa naman po yung mahal sa buhay ninyo. Pag, naku, wag yung gagawin yan. Yung tawag kayo ng tawag sa mahal na sa buhay ninyong namatay, maawa kayo, hindi sila nakakapagpahinga. Huwag ninyong gagawin yan. Huwag ninyong hihilingin yung numerong tatayaan sa loto. Hindi nila kaya yun. Ang kailangan nila, dasal ninyo. Huwag ninyo palaging sisisihin bakit kayo iniwan. Hindi naman nila gusto yun. Of course, pero na lang yung nagpakamatay. Do you believe LLJ Style Studio? Do you believe in Starseed people? What are they? They are very special beings who volunteered to be here. I train Starseed students. I teach astral traveling, remote viewing. I teach people to be able to see their aura, to enhance their energies, to be able to use their third eye properly. In fact, I have a class this coming September, ngayong, February 28. Special class yun, first time ko i-offer. Tapos April 4, astral traveling. I teach would-be starseeds. Starseeds are and light workers. A starseed can be a light worker. A light worker does not necessarily have to be a starseed. Okay? Magkaiba sila. Mas mataas yung rango ng starseed, but they help each other and they work together by volunteering to be here on Earth. Yung mga pinanganak dito na starseeds talaga, nagigising, just by being here, yung frequency nila ay nakakatulong sa Earth. Nakakatulong sa Earth. Ang laking tulong sa Earth. Mahaba pong explanation. Hindi lahat pwedeng maging starseed. Ay, Nilek, ano palagay mong ibig sabihin na pagka yung namatay, iniyayaya ka sumama sa kanila, eh di gusto na nilang mamatay ka na rin. Yun lang yun. Literal yun. Pagka yung patay na, niyayaya ka na, o baka nahihirapan ka dito, kaya gusto ka na nilang paalisin dito. Eh kung kaya mo namang, wala namang bagay na ibinigay sa atin, na hindi natin kayang lusutan kung gugustuhin. And most of the reasons why we encounter things that are very difficult to fix is because of our own doings also. Tsaka yung mga starseeds, kala nyo ba hindi nahihirapan? Ang hirap ng buhay ng starseeds. May reincarnation, of course, yes. Kapag nag-regression po ba, Doc, ay hypnotize po ba, may walang iinumin. Naku, ka maniniwala doon sa may papainom sa inyong kung ano-ano, ha, Panginoon. Wag. Nakakatakot yon. Baka kung anong gawin sa inyo, lalo na kung lalaki yung magre-regression sa inyo, tas babae kayo. Wag. Hindi, ang tunay na regression. I'm a licensed regressionist. I regress people. I studied abroad for this. Sa university po na Edgar Cayce ako nagtapos. Doon po ako nag-aral ng regression. Very, very, 100% the same as Dolores Cannon. We're the same.
Casey. Cacey. Edgar Casey. Yeah. University. That's where I studied. Napapanood ko yung si Bashar. Oo, once in a while. I'm not a follower, pero I get to see it. Dumadaan yun pala sometimes. Mr. Musk, hindi ko naman ma-explain sa iyo kung paano. Kasi yun nga ang tinuturo ko dito sa klase. Sleeping Prophet, si Edgar Casey. Okay. Let me enlighten you guys a little bit. When it comes to elementals and the aliens, it's very similar to us human beings. Halos pareho din po. Kung maraming mabuti, may mga masasama. Lahat po yan creatures. Lahat po yan iisa ang pinanggalingan. Kanya-kanya lang po ng taas ng antas or energy o evolution. Yung iba very low ang soul evolution, yung iba mataas talaga. Meron po akong alam na mga elementals na nagdadasal at naniniwala doon sa mahal na araw. They pray. Meron din yung sa Biringan. Sino ba nagturo sa kanila? Ganon din ng mga aliens. May mga bad, pero napakaraming good. Simian, thank you. God bless you too. Any advice po para palaging positive ang energy kahit negative ang nasa paligid? Alam mo, hindi ganun kasimple yan. Siyempre, pag negative yung energy, kahit pa paano, kung open, lalo na thank you, kung open ang third eye mo, you will feel it eh. My advice is to get out. Don't stay there. Get out. And bago ka umalis, you pray. In the morning when you wake up, you pray. Ask for protection and think of pure thoughts. It's very important to think of pure thoughts. Ito po, si Trin. Si Trin po ito. Binili ko po ito sa India noon when I was there. Ang spiritual, well, not necessarily kung ego ang death ng part ng spiritual awakening. Of course, you cannot be egotistic kung you're spiritually awakened. You cannot. It's part of my teaching also. If you want to use the gift that will be given to you, even when you think you deserve it, and even when the heavens think you deserve to get that gift, you cannot use it para lang sa ego mo. Hindi po pwede. Totoo po ba totoo po ba na si kamatayan ang susundot ng tao? Normally, ang sumusundo sa tao mamamatay yung mga mahal nila sa buhay. Ay, thank you! Ang ganda naman nun. Thank you very, very much. Salamat po. Yung angel of death na tinatawag, meron po talaga nun. But hindi naman yun bad talaga. If a person is about to die, normally the soul knows ahead of time. Good evening, Marikit. Ano ba ang true religion? Love. You have to love one another. Don't be too judgmental. It's very difficult to love your enemy, but you can try. And if you can't, as long as you don't remove hate in your vocabulary,
Remove hate in your vocabulary. You can get angry. Kahit si Jesus, nagagalit yun. But don't hate. It's bad. And don't hurt animals. It's very, very bad. Paano nyo nalaman? Pinanganak akong ganito eh. Pero pabala siya sa akin para mag-ingat. Okay. Barangay Tan, thank you. Malapit na, may showing ako. 2 pelikula ngayong March or April. Meron bang physical body? Opo naman. Meron. Dami kayang may physical body. Totoo po ba na pag deathbed na, sinasabi niya na bukas na ang pinto na maliwanag at papasok na? Iba-ibang experiences yan. Iba-iba. Yung mga super bad, meron akong nakita niyan nakakatakot. Yung super bad na mamamatay siya, sigaw yun ng sigaw, wag, kasi meron daw humahatak sa paa niya, hindi maganda talaga. Lalo na yung hindi tumawag sa Diyos bago namatay. Alam mo, Meow, panoorin mo yung mga post ko dito sa TikTok para may background ka. Ha? Panoorin mo. Pero po, masama. Pero po, hindi super di po ba masama lagi po siya? Hindi ko po naintindihan. Nawawala po ba ang aura ng tao? Ang aura po ng tao ay numinipis, nagbabago ng kulay, pero hindi mawawala unless patay ka na. Good evening, Jan. Kring, I'm terribly sorry. I'm very particular with my teachings. I don't teach online because I want to be with my student when I teach. I never teach anything I cannot do. Kaya ang lahat pong tinuturo ko kasi ay nagagawa ko. Hindi katulad ng iba nagtuturo nang hindi nila kayang gawin. Yun lang po ang pwede kong i-share sa inyo na talaga na hindi mabibili. Thank you, Jan. Thank you. Yung pong mga bagay na yon ay napaka-importante para sa estudyante. Kapag ka online, ang hirap po niyan, very limited ang matututunan mo and you cannot actually see your teacher who's teaching you in person. Iba po yung magkaharap kayo talaga. Ibig sabihin, may gift of sight. Sino to, Mau? Bakit nakikita niyo yung aswang at mga ibang bagay? May gift of sight. Ibig sabihin, nakakakita siya. May mga taong ganun. Yun ang gift ng langit. Yun ang maring pinanganak siya na nakakakita. Kasi, hindi ibig sabihin na pagbukas ang third eye mo, makikita mo lahat ng bagay, maririnig mo lahat ng bagay, ma-experience mo lahat ng bagay. Hindi po. Kanya-kanya yan. Iba't iba. Merong iba nakakakita lang. Walang naririnig. Meron namang iba naririnig lang, nakakarinig lang, walang nakikita. Merong iba nakakaramdam lang, walang naririnig, walang nakikita. Merong iba alam ko anong mangyayari kinabukasan, pero yun lang ang alam niya. Meron namang iba, alam lang kung sinong mamamatay. Walang iba. Ganun po yan. Iba't ibang klase ang gift. Thank you for following. Thank you. Para iiwas malas or sumpa. Hanap ka ng, black tourmaline is the go-to usually. Pero, dapat may partner yan. Kailangan, maski na may crystal ka, kailangan nagdadasal ka pa rin, hindi po pwedeng iasa mo lahat sa crystal, yun. Ano ba yun? Sorry,
kung hindi ko nabasa yung iba kasi ang dami-dami pong message. Mau, sobrang ingay po. Kakaiba yung sound nila kapag nandyan sila. Sino po yun? Sino ba? Mau, tingnan ko. Dan, ano yung tanong mo? Ask me now. Saan ka Hindi ko napansin. I'm sorry. Ano yon Dan Jane? See? Ano yung tanong mo? Can you not ask me here? Ma'am, ako po kasi nakakaamoy ng kaluluwa tsaka elemento ka, lalo na aswang. Ay, oh, yan, tinan mo, sense of smell, very sensitive. Totoo po yan. Meron silang kakaibang amoy. At yung mga sensitibo lamang, ang may gift na ganyan, ang nakakaalam ng pagkakaiba ng amoy ng hindi magandang bagay, elemental or aswang man. And some people, they don't believe na may aswang. Okay lang po yung kaya nila maniwala. Bell, lahat po ba ng starseeds ay open ang third eye? Usually, yes. Tsaka, hindi pa yan pinapanganak, nag-volunteer na yan papunta rito. Alin Mao yung sobrang ingay? Tell me. Ano po masasabi ninyo sa mga mutya? Mutya? Mutya ng saging? Okay lang po yun. May pag-aari ng elemental yan. Nakikipaglaban para makakuha niyan. Yung mga mahihilig. Lu? Hindi ko alam kung nasaan. Sana wag sa pangit. Hindi maganda yung nangyayari ngayon. Kaya nga palaging nagpuputukan ng mga bulkan, ang daming bumabagsak na eroplano, ang daming lumulubog na barko. Hindi maganda. Napapagod din kasi ang Mother Earth. It's too toxic already na ini-expel niya. Kaya sana mabago. Ako malakas. Okay. Maganda yung pusa. Highly spiritual ang pusa. Take care of cats. Maganda yan. Hindi po aliens ang starseed. LLJ, hindi po. Magkaiba ang starseeds at aliens. Kung ang ibig mong sabihin aliens na galing sa ibang galaxy, tapos nagbumaba, may spaceship, hindi po sila ganon. Ito po, pwedeng from different planets, tapos nag-volunteer para ipanganak dito as a human being. Yun. Starseeds. Karamihan sa kanila hirap mag-adjust dito sa mundo. Hindi nila maintindihan bakit masyadong barbaric ang humans. Hindi nila maintindihan bakit ang humans, ang kaaway, humans din. Alam mo yun? Tayo kasi ganun eh. Nagpapatayan tayo. Pareho naman tayong taga dito. Hindi nyo ba napapansin? Ang lalim na ng problema natin. Sana maayos na. Nalulungkot nga ako. Hello po ma'am, ang langit po ba iba't ibang kulay? Ay siguro, nag-astral traveling ka nung natutulog ka, may narating kang mga ibang levels ng heaven na may different colors. That's nice. Madam, ang multo ba di agad makita ang mukha? Depende kung gaano katindi yung energy na naipon niya para magpakita. Nakikita rin ang mukha. Ma'am, ano pong maipayo ninyo sa new generation ngayon? Okay.
Wow, thank you for asking that question. Pasensya na kayo kung babalikan ko yung generation ko, no? Ang kaiban kasi ng generation ngayon sa generation noon, kami mapagmahal talaga sa magulang. Walang kinalaman ng technology sa love. Kahit pa super galing na ng technology sa mundo ngayon, walang kinalaman yan sa pagmamahal, paggalang sa mga magulang. Hindi ko naman sinasabing igalang mo ko ang magulang mo, binibenta ka o pinagsasamantalahan ka. Iba po yon. Siyempre, case-to-case basis. But generally speaking, igalang mo yung magulang mo. Kahit pa every now and then nagkakamali o nag-uulyanin o hindi ka na mapagsilbihan, igalang mo pa rin. Mahalin. Dahil bago ka pinanganak, kinausap mo siya kung papayag siyang maging magulang mo. Ganun yun. Nauna yan. May dahilan. Igalang ninyo. Kahit hindi niyo magulang, kung yung mga nakakatanda, yung generation ko kasi, maski hinahambalos kami ng bakawan, ng panggatong, iiyak lang kami, magtatatakbo, kaya tatago, sandali. Pero never naming linayasan ng nanay namin, o minura, o nagalit. Kasi, normal yun sa amin eh. Kaya karamihan sa generation ko, may good manners and right conduct. I'm sorry, karamihan sa mga bata ngayon, walang ibang alam, kundi cellphone, internet. Hindi mo na halos makausap. Kahit kumakain, magkakaharap kayo, pero kanya-kanya ng cellphone na hawak. Ngayon, hindi ko naman sinisising lahat ang mga bata. Kasi kung minsan, nasa magulang din. May mga magulang kasing ganyan. So, anong gagayahin ng mga bata? So, you have to be a good example. Sana mahalin din natin ang mga hayop at ang kalikasan. Igalang, hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Wow, Lana! Thank you! My goodness, that was so pretty! Thank you very much. Nagulat ako. Thank you, Lu. Paano gawin ang mag-reconnect sa nature? Okay. Wala na halos forest ngayon o gubat-gubat. Kung walang anuman, Lu, kung meron kayong mapupuntahan na tahimik na lugar, umupo lang kayo, sandali. Huwag maingay, huwag mag-text. Pakiramdam ninyo, ay hello, thank you very much. Pakiramdaman ninyo because that's the only time you will be able to hear God speaking to you. Maririnig, normally pag nagdadasal ang mga taong ingay-ingay eh. If you go to a place like that, Batis, kung meron, o tabing dagat, good evening, Mami, Lalay, good evening. Kung meron kayo, kahit dagat po ba, umupo ng tahimik paminsan-minsan. Kaya hindi na natin naririnig ang kalikasan at kung ano sinasabi ng langit kasi ang ingay na natin at saka masyado po tayong busy. Alam po ba ng starseeds na starseeds sila? Iba yung pakiramdam. Alam nilang hindi sila normal. May something sa kanila. But not, yung starseed naman ngayon lang naman nauso yung salita na yan eh. Joke, joke, joke. Welcome. Thank you, Mark. Ma'am, ay, ang cute naman ng question mo, user 149. Ma'am, sa pagmasahe, mas maigi po ba ang mga bulag o nakakakita? Nag-isip tuloy ako. Okay, yung totoong bulag, syempre matalas ang pakiramdam. Mas, pag pinapalpate nila using their hands, mas nararamdaman nila dahil di nila nakikita. So siguro, mas magaling silang mga pa ng lamig. Pero, kahit naman po hindi bulag, pag marunong magmasahe talaga,
at ang intensyon ay matulungan kang gumaling, hindi lang dahil binayaran mo, makakatulong po yun sa'yo. Wala namang masyadong special na dahilan para maging mas magaling ang bulag. Pero marami pong bulag naman talaga na magagaling magmasahe at yun naman ang itinuturo sa kanila kasi yun ay isang bagay na makakatulong para sa kanilang pagkabuhay, para kumita. User 149, sana nasagot kita ha. Reb, nakakita po akong dalawang entity sa bahay ko po pero di na ako makikita nila after ilang years. Ay, hindi mo na sila nakikita after a few years? Ay, baka yung gift of sight mo nagsara o nawala. Or wala na sila dyan. Kung saan man sila nakita noon. 'Di ba? Ay, sorry. Eto, pininta ko po ito. Light workers po yan. Nakita ninyo ba yung hawak nilang lamp, yung ilaw? Ayan po, may ilaw. Siya may ilaw. Ayun, may ilaw. Light workers po yan. They work to heal the world, to help the humans. Yung pong nakikita ninyong parang gold na lubid, yan po ay energy. Lahat po ay, yan ay energy and frequency. Halos lahat po ng painting ko, makikita mo yung parang lubid. Wow! Thank you! Wow! Ano yung pakpak? Ngayon ako nakakita nun. Nako, alam niyo po ba kung gaano kalaking bagay sa akin at ina-appreciate ko po ng sobra-sobra yung mga regalo ninyo sa akin. Kasi, ang dami ko pong tinutulungan na hindi ko dapat to sinasabi, pero gusto ko lang po malaman ninyong ina-appreciate yung binibigay ninyo. Kasi, ang dami pong rescuers na walang makain yung mga alaga nila, walang tumutulong. Yun. Salamat po. Hello po, ma'am. Nakakabasa po ba kayo sa pamamagitan? Ay, sinabi ko na yan kanina. Kian Chanel. Okay. Kung Zoom, makikita ko. Paano mo naman makikita yung oras sa retrato? Kahit si Superman hindi yung magagawa. Zoom! Pag nag-zoom, yun ang nangyari sa akin kagabi. Nakikita ko kung anong problema ko, anong sakit. May resibo ako niyan. Kung gusto nila magsalita, yung mga tinitingnan kong consultation from different countries, alam nila yun. Hindi naman yan magpapakonsult sa akin at uulit kung mali yung sinasabi ko. Pero hindi ko talaga kayang i-explain kung paano. I'm sorry, hindi ko po alam paano ko nalalaman. Nakikita ko lang at naririnig. Yes, Lou, I have so many cats, so many dogs that I feed. In my house alone, andito lang sa gallery, sa clinic, ang dami namin pusa. At yung mga tagalabas na pusa, alam nila kasi nagpapakain kami dito, dumadating, merong iba, yung may sugat o pilay, tsaka yung iba namang pusa dito, nagyayaya. Sinasabihan yung barkada nila, halika pumunta tayo doon, libre pagkain, hindi na nanakit tao. Okay po ba ang Reiki, sound healing, energy healing para pagalingin ng taong may depression? Reiki, there's nothing wrong with Reiki. I studied Reiki. Tinapos ko yung Reiki. I'm a Reiki master, but I never had to use it because I use a different energy. I go straight. I don't have to remember the symbols anymore. Diretso po sa lahat ng ginagamit. Sa langit ang kinukuhanan ko ng energy. Okay? But there's nothing wrong with studying or learning how to do it. Especially kung hindi ninyo alam paano i-access yung higher energy na katulad na nagagawa ko. But I teach my students. May mga ibang level yan. Sound healing, anybody can do it. Anybody can listen to the sounds. You will feel it anyway. Kung ano yung nararamdaman mong maganda sa pakiramdam. That will help you. Energy healing, you have to have enough energy to be able to manifest enough energy para
magamit mo. Yun. I teach that too. Depression, Reiki, energy healing, sound can only do so much. Depression, ang sakit ng depression. Ryan, thank you so much. Appreciate it. Ang sakit na depression, mental and emotional and spiritual yan, hindi physical. So, unang-una, kailangan ilapit mo sa Diyos. Kahit anong religion. Kailangan may kausap. Kailangan ng araw, maarawan. Napakahalaga ng naaarawan ng may depression. Hindi pwedeng palagi sa dilim. Napakaganda kung madadala ninyo sa tabing dagat. Hindi nyo dapat iniiwang mag-isa. Huwag pasusuotin ng mga malulungkot na kulay. Huwag paparinigin ng mga malulungkot na tugtugin. Yun po. Simple lang actually. Hindi kailangan ng special Reiki o special healing energy. It will not work. Nature is the one that can help a person who's depressed. Nature and prayers. Kian 92 Chanel, okay. Kapopost ko lang yan sa Facebook. Hindi ako nag-i-invite ng reading. Kahit kailan sa TikTok account ko, dito, never. Tapos, magbibigay ako ng GCash number para dun kayo magbayad. Never. Don't accept that. Ang dami nang naloko ng mga scammers na yan. Yung iba nasa Amerika pa. Thousands of dollars. Kaya mag-iingat kayo. Ang galing nilang mangopya. Wag. Pagka sinabi na babasahan kayo, hindi ako yun. Never ko sasabihin yan. Never ako mag-offer niyan. Tapos sinabi, ito yung GCash, dito ka lang, mag-donate ka na lang, eklat-eklat. Wag. Hindi totoo yun. Di ba nga? Hello, Aki, Aldrin, hi. Di ba nga, pati nga yung cream ni Vicky Bello, yun daw ang gamit ko, ginagamit ako sa commercial nila, hindi rin totoo yun. Diyos ko, huwag kayong maniwala dyan. Yung kay Chris Aquino, kawawa naman yung tao. Workshop. Saan na ba yan? Rhodonite is good for your heart. It's good for stabilizing your mood. But for meditation, I would rather you use clear quartz, amethyst, lapis lazuli, but very strong ang lapis lazuli. Ang ganda actually ng lapis lazuli. Yun mga yun. Pwede mong gamitin yun. Depende kung anong purpose mo sa meditation. But life, the best meditation is praying. Praying. Bakit po nung araw hindi ko po naririnig ang word na depression? Wala pa kasing social nun eh. Nung araw, ang tawag dyan ay malungkutin, nalulungkot siya. Bakit kaya? Siguro maraming problema, walang pera. Yun lang yun. Ngayon, meron ng tawag. Kahit astral traveling, ngayon lang ko yan na the things that I can do, wala naman yung pangalan ng araw eh. Nagkaroon na lang ng pangalan ngayon. Remote viewing, ganun din. Welcome. Praying to God. Yes, always. Very good. Ay, ganda ng aquamarine. Favorite ko rin yan. Aquamarine. My God. Maraming natutulungan sa aquamarine. Maraming natutulungan. Kahit nga yung may vertigo, natutulungan ng aquamarine. May kidney disease, natutulungan ng aquamarine. Hindi ko lang suot ngayon eh. Kasi nga naka rose quartz ako. Rose quartz.
Cute ng rose quartz ko. Taba. Madam, ano pong opinion mo sa spiritual awakening? Opinion ko. If you're spiritually awakened, you will never hate anyone. You will get mad, angry, but you will not hate. You are always full of love. The minute you wake up, that's the first thing you will tell yourself. Sasabihin mo, sana wag ako magalit. Sana I can love everyone and everything. Sana maging channel of blessings ako. Of course, you make mistakes. Normal yung tao tayo eh. But you try your best. That's when you're spiritually awakened. Spiritually awakened people are those whose soul has evolved already. Yung soul evolution, very important yun eh. As you evolve, habang tumataas yung antas mo, the more na nagiging spiritually awakened ka. Tsaka hinahanap mo na yung reason why you're here. And how to prepare for the next life. Kasi hindi naman dito lang yung life natin. Citrine! I'm wearing citrine. Binili ko sa India when I was in India. I'm wearing citrine. This is a happy crystal. Very nice. And very good for business purposes. But I like it very much kasi happy crystal siya. Ma'am, how to book a consultation? Opo, mag-email po kayo sa Spiritual Alchemy PH. Spiritual Alchemy PH. And you will be given details on how to contact me, contact us, book a consultation, and my schedule. Hi, Desa. Kasi yung schedule ko po, kung pag meron po akong trabaho sa labas, hindi ako pag-clinic. Well, kahit naman anong mangyari, dadating pa rin ako ng at least twice a week. Pero usually, pag may shooting and taping, yun din ang reason kung bakit kahit na natutuwa ako na meron akong regular show, hirap na hirap ako kasi pag may regular show, ang araw ko, maraming nakalaan para dun sa trabaho sa kabila. Ayaw kong pabayaan yung mga pasyente ko. Herkimer Diamond. It's very nice ang Herkimer Diamond. Luna, my God! Bagay pala sa akin yun. Mag-headdress kaya ako. Thank you! Salamat! I love you! Herkimer Diamond, galing nun. Pero ang dami naman yan eh. Hindi, bihira nga lang ang nakakaalam. Sa Amerika, ang dami-daming Herkimer Diamond. You can use it. It expands a lot of things. Wag mo lang gagamitin yung Herkimer kung ang dami-dami mo ng problema kasi baka lalong dumami yung problema mo. Cool mo lang muna yon. Kailangan mo something that's softer, milder, katulad ng rose quartz. You can never miss pag gusto mo talaga ng lahat ng bagay makakatulong sa iyo. Basta favorite rose quartz. Rose quartz, amethyst, always. Sometimes opal, but not all the time. No? Gustong-gusto ko yung rose quartz. It's so pretty. Kahit lalaki, pwede. Meron din, pwede naman yung Herkimer. Alan, magandang gabi po. Related po ba ang psychic sa spiritual? Yeah, well, it depends kung anong gusto mong psychic ability is a gift from God normally, but it depends on how you use it. Okay? Hindi ang daming psychic na demonyo. Kahit the devil himself knows so many things. He is so gifted, but his gift came from God. Kaya lang he misused it because of his ego. He wanted to be a God himself. So,
nasa tao yon. Kung binigyan ka ng gift, ng psychic ability, nag-open ng todo yung third eye mo, depende sa'yo kung paano mo gagamitin. Kung spiritual kang tao, malapit ka sa Diyos at gusto mong tumulong talaga, be of service, then, beautiful yan. Kung hindi naman, marami ring ibibigay sa'yo. Marami ka sigurong pera at kung ano-ano, pero hindi maganda. Kasi hindi ka naman nandito forever eh. Ang patutunguhan mo, tagilid. Especially when you're about to die. And the lifespan of any human being is very short. Especially now. So, sana po nasagot ko. Dok, ano pong elementals na na-encounter ninyo sa ilalim ng dagat, lalo na kapag nag-scuba diving kayo? Okay, I'm going diving next week again. I'm diving again. It's a beautiful world. It's another world, okay? Palagi ako nagdadasal pag nasa ilalim ako ng dagat because there's so many entities underwater that deserves our help na pinababayaan natin, na binabalahura natin. Ginagawa natin basurahan ng dagat. Maraming entities sa ilalim ng dagat. At marami ring kaluluwa. Kaya kung minsan natatakot ako. Kasi, lalo na pagka maraming namamatay na lumulubog na barko, minsan ayaw kong mag-dive. Kasi, yung mga nagpapahanap na hindi nakikita, kung minsan nakakasalubong ko, alam nila na nakikita ko sila. Kaya sa akin lumalapit. Ano yun? Nagbubukas po ba ang third eye by the age? Hindi ko naintindihan. Ang third eye, lahat ng tao may third eye. Merong bukas, merong kalahati lang bukas, merong konti lang ang bukas. Pero if you practice your third eye, if you use it constantly without using the internet and Google ng Google at saka cellphone, lalong bubukas yan. Kasi ang third eye ay muscle. Ang third eye ay muscle. Kahit anong muscle, pag hindi mo ginagamit, natutuyot. Nag-a-atrophy. Hindi lang yun, kinakalawang. So you have to practice it. You have to learn. You have to meditate. You have to pray. Walang orasyon ng pagbubukas. Walang orasyon. Yung mga nagsasabing may orasyon para mabuksan ng third eye nyo, bullshit yun. Hindi yun totoo. Huwag kayo maniniwala doon. Hindi totoo yun. Langit lang ang makakapagbukas niyan kung nararapat ka, kung dapat buksan ka, at yung reason kung bakit gusto mong bumukas ng todo ang third eye mo. Ano ang dahilan? Bakit? Saan mo gagamitin? Karapat-dapat ka ba? Nagdadasal ka ba? Kanino ka ba humihiling? Lahat nga tayo may third eye. Nagbubukas siya ng kusa pag ginamit mo. Ibig sabihin, you meditate. Naku, mag-aral na nga lang kayo. Ang hirap po explain eh. Kasi I teach that. But you need to learn how to focus, to meditate, to be alone with your thoughts. Discipline is the word. Discipline. Very important ang discipline. Ano pong AP? Meron po ba kayong class ng AP? Kung AT, Astral Traveling, meron po sa April 4. Paano malalaman, Ira, ang psychic ability? Siyempre, madali namang malaman yan kasi nakikita mo yung hindi nakikita ng iba, nagagawa mo yung hindi nagagawa ng iba. So, siyempre, ibig sabihin, may psychic ability ka. Naniniwala po ba kayo kay Jay Costura? Hindi ko pa nasubukan si Jay Costura. So, wala akong alam dyan kung ano yung ability niya. So, hindi ako pwede maghusga. Hindi ko po alam eh. Wala po akong kaalaman dun sa mga itinuturo niya o sinasabi niya. Bihira po akong manood o basta sumubaybay sa mga tungkol sa ganyan dahil ayaw ko po maghusga. Kasi kanya-kanya yan.
Nasa sa kanila po kung gusto nilang magsabi ng mga bagay na hindi naman sila sure. Nasa sa inyo rin po yung kung gusto ninyong sumubaybay. Ayun po. Sorry po, hindi ako nag-i-invite ng guest na maka-join dito kasi ang dami pong nagtatanong sa akin. Di ko na nga masagot lahat. Pinipilit ko po. Paano po malalaman na isa pong chosen one po? Pwede mo namang itanong. Ano bang nararamdaman mo? Bakit feeling mo merong kakaiba sa'yo? So you ask for discernment. Thank you, Mark. Discernment, ibig sabihin, pag nagdasal ka, hilingin mo na maunawaan mo yung mga bagay na yon, kung bakit ganyan ka, kung chosen one ka ba. Kung chosen one ka, ano ba yung chosen one? Feeling mo special ka, ganun? Meron kang mga bagay na special sa'yo? Hindi ko po masyadong ipagdasal mo. Ako kasi lahat ng bagay pinagdadasal ko eh. Naging deboto po ba kayo? Bakit mo tinatanong? Kung kay Mama Mary? Galing ako dyan. Our Lady of Fatima. Punta ko sa kanya. Siya ang una ko nakita. Mark, sa Diyos ka hihiling. Siyempre. Sa Diyos. Kahit anong religion mo. Kung ano yung religion mo, anong tinuro sa yung hihilingan mo, pwera na lang demonyo, doon ka humiling. Lalo na kung yun ang palagi mong dinadasalan. Kasi yung energy na ginagamit mo when you pray, nakakarating yan basta galing sa puso. Di ba, Mark? Naniniwala ba kayo sa AI na pagtagal? Ngayon pa lang nangyayari na yan. Ang dami nang nawawalan ng trabaho dahil sa AI. Malungkot nga eh. Hindi ko makontak number. Punta sana po ako sa shop today. Huh? Alin pong shop? Anong number? Sa Crystal Abundance? Gusto mong pumunta? PM mo sila. Sino bang, si Spartacus, gusto niya magpunta. Oo nga pala, di ba nag-ano na tayo? Wait PM mo ngayon, ng Crystal Abundance. PM mo. Doon sa page nila. I'm sure may sasagot sa'yo. Precognition dangency. Ano pong ibig sabihin na nakakakita sa panaginip tapos mga ilang araw nangyayari? Precognition, you were forewarned. You saw what's going to happen in the future. Precognition. Psychic ability din yan. Ay naku, ubos na naman yung kape ko. Ayan, nakakakita rin ako ng kaluluwa pero minsan di ko alam kung entity kaya o real. Ang ghost, mukhang tao, ordinary. Ang entities, very seldom will they really look, well, depende sa klase ng, ano bang entity ibig mong sabihin? Maraming klase ng entity. Mga extraterrestrials, entity yan. Elementals, entity yan. Kung ghost, mukhang ghost. Usually, silhouette. Most of the time, parang see-through, parang ghost, puti, bihirang may kulay. Pag regular entities, meaning elementals or yan may mga colors yan. Meron po bang aswang sa... Iba ang tawag kung aswang man yun. Sa atin, aswang. Sa kanila, iba. Gusto ko din po magpaturo ng astrals. Spartacus, mag-email ka. Baka makahabol ka pa. Hindi ko sure Sa Spiritual Alchemy
spiritualalchemyph@gmail. spiritualalchemyph@gmail. April 4 pa naman yon. Intuition, ang intuition is already special. Ang intuition sa Tagalog kutob. Pag kinukutuban ka, pakinggan mo, kasi may ibig sabihin yon. Third eye ang gumagana pag kinukutuban ka. Third eye. Pag may kutub ka, pakinggan mo, tumahimik ka, huwag madaldal, magdasal ka, alamin mo. Ano po ibig sabihin nito? Just calm down and be quiet. Pray. Kasi kung bad intuition yan, meaning kung bad ang pinanggalingan yan, pag nagdasal ka, mawawala. Pero kung kailangan mong malaman, uulit yan ng uulit, pakinggan mo. Maaring merong nangangailangan ng tulong mo. Ay, magkaiba, Ira, magkaiba ang remote viewing sa precognition at sa astral traveling. Magkaiba. AT or astral traveling, that's spiritual. Precognition is a gift. Remote viewing is mental. Magkakaiba yan. Kaya nga, yung mga estudyante ko, alam na nila yung difference. Alam nyo, halos lahat ng tao ngayon very sensitive na. Iba na yung panahon ngayon, ang daming nangyayari na dahilan kung bakit lahat ng mga tao ngayon ay curious na. Hindi na nahihiyang magtanong, hindi na nahihiyang mag-share tungkol sa mga nararamdaman o nakikita nila na mahirap ipaliwanag. Hindi katulad noon. Nung panahon ko, magtatago ka. Pati lola ko sinabihan ako, huwag ka maingay dun sa mga nakikita mo kasi baka mapagbintangan tayo na ikaw ang dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga classmate mo o yung kaibigan mo. Ngayon, hindi na. It's one and the same, astral traveling, astral projection. When you project, you just project. But normally, people who can project are people who knows how to control. Astral traveling is when you do it when you're sleeping and you're not in control. Okay? Pag natuto ka, nakapag-aral ka ng astral traveling, so you can project. You can do the astral traveling by projecting yourself to another place if you want to go to that place. Yan. Ano po ang tinuturo niyo po? Astral traveling, remote viewing, and other things. Hindi ko po alam kung anong shadow work. Sorry po. Hi po, is it true na ang tarot reading can sometimes be demonic? Abay, depende yan sa nagbabasa. Depende yung kung sinong nagbabasa o linapitan mong nanguhula na gamit ang tarot. Walang masama doon sa tarot reading per se. Ibig sabihin, hindi masama yon. Ang masama ay kung sino yung gumagawa ng tarot reading. Okay? Katulad din po yan ng Spirit of the Glass. Kaya palagi kong sinasabi dun sa mga tao, mga kabataan ngayon, don't try it. You can die from it. Maaari ninyong ikamatay, mapoposes kayo at kung ano-anong ipagagawa sa inyo na akala ninyo ay highly spiritual being, yung pala demonyo. Ginagamit nila yan. Maria, sorry, hindi ako marunong. Hindi ko gumagamit ng tarot. Pero maraming meron. May mga estudyante ako marunong niyan. Doon sa Crystal Abundance, pwede kayong mag-message doon. Meron doon nagta-tarot reading na ang galing-galing. Tsaka maka-Diyos. Pwede po bang mag-invite sa panaginip ang mahal natin sa buhay na tumawid na po? Mommy finds. Ganito yan. Okay. Pwede ninyong ipagdasal. Bago ka matulog, magdasal ka. Sabihin mo, hingi ka ng tulong. Ewan ko kung Catholic ka. Ako kasi,
Normally, pag kung alam kong busy si Jesus, palagi naman busy yon. Siyempre, yung nanay ang linalapitan ko. Thank you, Marites! Sabihin ko, Mama Mary, tulungan mo naman ako. Kung may chance, si ganito, kung kaya, maaari ko bang makausap? Ganun. You never go straight and summon the soul of the dead. That's bad. Very bad. Hingi ka ng favor. Pagdasal mo, i-offer mo yung dasal mo dun sa tao. Banggitin mo yung pangalan. Baka kung sino dumating sa'yo. Napaka-specific yan dapat. Pangalan, babanggitin mo. Tapos sabihin mo, kung kaya lang. Kasi kung nagpapahinga, ayaw ko naman pong istorbohin. Hindi dapat ini-istorbo. Good evening, Mylene. Good evening. Bakit po? Naku, binubola mo kaya ako. Miss. Naku, ang gamit ko. Ay, wala dito. Wala naman dito. Ano? Jake? Ay, tingin naman akong Sohar. Please. Meron akong cream. Talaga. Dali lang po, nauhaw ako. Kinilig naman ako. Unang sikreto ng pagbagal ng pagtanda at pleasant face, of course, yung tamang filter. Hindi, seryoso po ako. Huwag kayong gagamit ng filter na sobrang kapal kasi mukha kayo inimbalsa mo. Yung tama lang. At saka kahit naman anong filter, palagi ko sinasabi, kung pangit ka pa rin. Tsaka lalong pangit tingnan pag nagkakaedad na sobra ang filter. May edad na po ako. Okay, ito yung gamit ko. Hindi po yung, ewan ko po yung kay Vicky Bello, hindi ko po alam kasi hindi naman ako gumagamit nun. Ginamit lang pangalan ko. Ito po ay Zohar. Ang tawag nito ay Zohar. Dinevelop ko po ito kasi bata pa po ako. Ito yung binigay sa akin formulation na pwede kahit na matanda ka na, kahit na baby ka, na walang toxic na nakasali, na hinalo na mapupunta sa bloodstream mo. Kasi ganito po yan. Lahat ng bagay na linalagay mo sa iyong skin, sa kilikili, sa balat, lalo na sa muka, inaaraw-araw at gabi-gabi. Lahat po yan napupunta sa bloodstream. Akala ninyo, yung superficially, ang ganda ng iyong skin. Hindi mo alam, lalong bumibilis ang pagtanda mo sa ilalim. Kasi na-absorb po yan, napupunta sa loob. Hindi lang po yun. It does not help your health. Hindi nakakatulong sa health. Yung pong, ito, napakasimple lang po nito. Pero kahit hindi po ako scuba diver, ako alam nyo naman, hindi po ba? Hindi po ako gumagamit ng sunblock. Ito lang. Ang isa pang sikreto ko, attitude. Iba po yung you always look at the bright side. Lahat naman ng tao may problema. Lahat ng tao, kahit pa paano, every now and then napipikon o nagagalit. Nangyayari po sa akin yan. Pero, hindi ako nagtatagal doon. Ibig ko sabihin, tapos kung magalit for a while, aalis ako kaagad doon and I will try to remember the good things. Palagi kong iniisip yung mga gandang bagay. Kasi, if you count your blessings, mas lamang pa rin yung magandang bagay kesa doon sa pangit. Yan po. Ang laking bagay nun. At saka hindi talaga ako mahilig maglagay ng kung ano-anong cream. Isa sa reason po kung bakit madali nang magkasakit ang mga tao kasi not enough sunshine. Tapos yung lalabas ka, magsa-sunblock ka pa. Paano mo ma-absorb yung vitamins na galing sa sun? Hindi po totoo kahit yung ozone layer natin masyado na malaki. Ang kailangan mo pa rin po ay sun. Ang karamihan sa mga taong depressed ay yung mga taong bihirang lumabas, ayaw maarawan. Kailangan niyo po ng araw. Totoo po yan, makinig kayo sa akin. Kaya ang gamit ko is something that will help me, that will not harm my body. Ito, ang ganda nitong formula na to eh. Secret formula ko po ito. Tapos may kasamang orasyon. Siyempre.
Present lang po. Precognition po ang future pero through dreams po. Talaga. Di good. Okay yan. Mag-dream journal ka, Reb. Write down everything you dream about. Put the date. Okay? Kasi ako hanggang way back, so many years ago, rine-record ko yung dreams ko. Saan nakakabay? Oro Cosmic Creators. Pakipin nyo naman, pinin na daw. Oro Cosmic Creators. Doon kayo. Dito sa TikTok, meron Oro Cosmic Creators, diba? Kaya doon sa Blue Up. Meron yan. I-check out ninyo yung page nila. Meron yan. Pati yung para wag magsara yung pineal glands mo, yung third eye mo, wag kalawangin. Pwede kang gumamit ng toothpaste kasi you better order now kasi it will run out. Walapit na akong maubusan yan at ayaw ko pang gumawa ng bago. Okay, Ann? Mark, naniniwala ka ba sa agimat? Oo, meron yan. Totoo yung agimat, maniwala kayo. Pero kailangan mo isole pagtapos mo nang gamitin. You cannot keep it forever. Ang bigat sa buhay. Ang bigat. Ano po ang experience feeling? Mahirap ipaliwanag, Raymart. Mahirap ipaliwanag. Depende kung saan ka nagpunta, kung anong experience. Hindi ba? Okay, Raymart, makinig ka, ha? Minsan, nagigising ka, pagising mo, umiiyak ka pa rin. Hindi mo alam kung bakit. Pero umiyak ka. At mararamdaman mo pa yung tulo ng luha mo. Yun ang pakiramdam na nag-astral travel ng tulog. May pinuntahan ka na hindi maganda yung experience, napakalungkot, na nadala mo pagising mo. Yon. Meron namang pagising mo, saya-saya mo, ang ganda-ganda ng mood mo. Minsan tumatawa ka pa. Tapos yung partner mo o yung katabi mo, gising ka, uy, ba't ka tumatawa? Kasi maganda yung pinuntahan mo. Di ba? Doktora, Ira, kapag may gift ka ba, lapitin ka ba ng demons? Lahat ng tao lalapitan ng demon pag di nagdadasal. Yun lang yun, magdasal ka. Lahat ng may gift, depende sa tao kung lalapitan ng demonyo o ng mga dalisay na espiritu. Siyempre, kung madasalin ka, may protection ka. Matatakot yung mga demonyong lumapit sa'yo kasi alam na madasalin ka at malapit ka sa Diyos at may protection ka. Ngayon, kung gago ka, masama ugali mo, tapos binigay sa'yo yung gift na yan, pinanganak kang ganyan, o nag-open talaga, o galing sa iba yung pinanggalingan ng gift mo, di barkada mo, demonyo. Ganun lang yun. Depende yan sa pagkatao mo, sa spirituality mo, kung gaano ka baba o gaano ka taas. Pero madali yang ayusin. Buksan mo lang ang puso mo at magdasal ka ng taimtim. Lumapit ka, hindi pwedeng hindi ka pakinggan. Palagi silang nakikinig sa'yo. Lalo na yung iyong spirit guides. Palagi yung nandyan. O ayan, Ira, sinagot na kita, ha. Marupok, through remote viewing po ba pwedeng makita ang future or present lang po? Remote viewing? Ang remote viewing, ginagamit yan ng mga spies. There's a school for that in Virginia. Kung gusto mo ng past or future, magpa-regression ka na lang. Kasi normally, yung gustong makapunta sa past at saka sa future, time machine ang kailangan. A lot of training goes with remote viewing. You cannot do it if you don't know how to do astral traveling. Uy, malapit na ako matapos.
Uy, thank you naman dun sa mga gift. Thank you naman dun sa cat. Ang cute naman. Salamat po. Salamat po. Mark, really? You miss me? Thank you. Uy, thank you. Hello, Bella. Flat Earth? Naku, mahabang usapin yan. Patapos na ako eh. Meron akong isang problemang medyo nakaka-affect sa akin. May mga lumalapit kasi sa akin na yung katulad niyang lumubog na barko, maraming nawala. Noon, may pumunta sa amin na tinulungan ko hanapin yung mag-ama niya. Pero iniiwasan ko po yan kasi nahirapan ako. Lalo na po pag ang news hindi maganda. Ang problema, pupunta sa akin para alamin kung ano nangyari. Pag sinabi kong patay na, galit o kaya hindi naniniwala. Messenger lang naman ako. Tinanong ako. Tapos parang kasalanan ko. Ang hirap din ko minsan for me. Hindi ko naman po gustong magbigay ng bad news. Siyempre gusto ko good news. Kaso hindi good yung nakita ko. Paano naman yun? Tapos lahat kayo pinagdadasal ko, alam niyo ba yon? Kayo, yung nandito sa TikTok na nagre-request sa akin, maski na yung doon sa messages, akala ninyo hindi totoo yung sinasabi ko na pinagdadasal ko kayo? Pinagdadasal ko po kayo. Kahit hindi ko kayo kilala. Kasi the mere fact that you want me to pray for you, that means you're a prayerful person at ang ibig sabihin naniniwala kayo sa dasal. Kaya pinagdadasal ko kayo. Kahit ano pong sabihin nakakatulong yun. Totoo po yan. Okay po ba ang sinabar na charms? Okay naman yun kung meron kang infertility o kaya kung minsan pag nagda-diet ka, but you cannot wear it for 24 hours. Kailangan tinatanggal mo. Sinabar is poisonous. Pagka nagasgas tapos na-inhale mo. Okay? Ingat po. Okay. Okay. Meron pa, ang dami pa pala. Sana po hindi ginagamit ng ibang tao ang remote viewing. Pinagbabayaran naman nila yan eh. Lahat ng taong gumamit ng astral traveling remote viewing, nangyari na yan sa amin, sa mga estudyante ko. Pag ginamit yan sa hindi magandang bagay, usually namamatay o nabubwisit ang buhay. Alam niyo kung bakit? Tandaan niyo, lahat ng nilalang may spirit guide. Nakikita mo sila. Hindi mo nakikita na sila na pinuntahan mo, nakikita ka ng spirit guide nila. So, yung spirit guide nila ang magbibigay ng akmang kaparusahan sa'yo. Normally, ang bigat niyan pag gaganyan. Kasi invasion yan eh. I mean, hindi mo dapat ini-invade ang privacy ng tao ng kaluluwa sa kaluluwa yan, higher self. Malalim, ang hirap po explain. Basta may namatay na po sa ganyan. Jing! Magpa-activate ng chakra through Zoom consultation? Ewan ko. Hindi ko sure. Pwede siguro. Hindi ko sure. Pero, kung gusto mo, meron kasing tamang crystal para dyan. May tinabi ako nun eh. Nandun sa healing room. Kung gusto mo, pwede ka namang magpa-Zoom consultation. Pwede ka mag-book. Mag-i-email ka lang sa spiritualalchemyph@gmail. Doon ka magsabi. Ma'am, ano pong ibig sabihin na nakita mong sarili mo sa ataul? Di syempre nakakatakot, Mariosep. Ataul ba?
Hindi pa ako nakapanaginip ng ganun. Pero normally, hindi naman ibig sabihin pagka namatay ka o nakita mo sarili mong patay na, ay mamamatay ka talaga. Normally, usually yon end of something or closure or something. O may dapat kang iwanan. Looking forward to seeing you, Jing. Totoo ang biringan, Oliver. Panoorin mo yung iba kong yung ibang postings ko. Walang namamatay sa nag-astral traveling. Iba yung NDE, near-death experiences, sa astral traveling. Wala. Lahat ng taong nag-astral traveling nakakabalik. Hindi sinasapian, hindi namamatay, hindi binabangungot. Magpapaalam na ako sa inyo. Jim, totoo yung biringan. May schedule na po ba ng 80 class sa June? Jing, April pa lang. Ewan ko kung meron sa June. Hindi ko sure. Baka towards the end of June. We might. Kasi yung nag-graduate ng 80, yung sumusunod dyan, RV. Nag-aano rin na gustong matuto, nagpapa-register din. Good night, Renelu. Good night, Mark. Thank you. Oh, God bless everyone. Alis na ako. I love you all. I bless you all. Thank you po dun sa mga nagbigay ng gift. Thank you, Jim. Thank you. Oh, face-to-face ang Astral Traveling. Astral Traveling, April 4. Okay? Bye. God bless everyone.